Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama. Nang tanay sumampalataya. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipinakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Gaano kayo kadalas magdasal? Marami sa atin tinatawag ang Diyos sa tuwing may problema, sa tuwing may hinaharap na pagsubok, sa tuwing may hihilingin sa Diyos. Pero kapag okay ang lahat, parang nakakalimutan nating magdasal. Ano ang dasal para sa iyo? Sino ang nagturo sa iyong magdasal? Ang nagturo sa akin magdasal ay ang mga kapatid ko dahil bunso ako sa 5 magkakapatid. Sila yung nagturo sa aking magdasal. Naalala ko rin kapag summer, buong Mayo sa probinsya namin, nasa kapilya kami nagdadasal. No? Nagtuturo ng mga basic prayers ng mga mananampalatayang Katoliko. Isa sa magandang kahulugan ng dasal ay yung sinabi ni Santa Teresa of Avila, ang kauna-unahang babaeng pantas ng simbahan. Sabi niya, prayer in my opinion is nothing else than a close sharing between friends. It means taking time frequently to be alone with Him whom we know loves us. Ito rin sinasabi ni Jesus, ipinapakita ni Jesus kung gaano ka-close siya sa Ama. At gusto ni Jesus na ibahagi ito sa kanyang mga alagad. Jesus is inviting them to share in that intimacy. Anong kadalasang hinihiling mo sa Diyos? Tulong niya, biyaya, patnubay, kaalaman, proteksyon, kagalingan, dagdag sahod, lumaki ang negosyo, dumaming kliyente. Alam niyo po, isa sa mga responsibilidad at pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Diyos ay ang magdasal. Hindi lang para sa ating sarili, pati na rin sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga tumutulong sa atin. Si Jesus mismo pinakita ang kalagahan ng pagdarasal. He lived a life full of prayer. Ang kanyang buhay ay puno ng panalangin. Ipinagdarasal niya ang kanyang mga alagad, lalong-lalo na kapag sila ay balisa, natatakot, naguguluhan. Halimbawa sa Ebanghelyo ni Marcos, ang kanyang malagad ay naligalig dahil may bagyo, malakas ang alon, hinahampas ang kanilang bangka, natakot silang lahat. Anumang oras pwedeng lumubog, bigla na nagpakita si Jesus. Nakita lang naglalakad sa ibabaw ng tubig at wari tinaas ang kanyang makamay, animo na nalangin, pinatigil niyang hangin at ang bagyo.
Sa Ebanghelyo ni Lucas, sabi ni Jesus kay Pedro, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail, and when you have turned back, strengthen your brothers. Di ba? Ang ganda-ganda na nalangin siya kay Simon. At ang pinakamahabang dasal ni Jesus ay naitala, naisulat, ay itong ating ebanghelyo. 3 araw na tayong nagninilay. Natawag natin dito, the high priestly prayer of Jesus, sa chapter 17 ng Gospel ni John. This prayer reveals His heart. His prayer focused on the love and unity He desired for all who would believe in Him. Hindi lang ngayon, pati na rin sa mga panahong darating pa. Tinatawag tayo, bawat isa sa atin, na makibahagi sa pag-ibig, paglilingkod, at pakikipagkaibigan. Dito sa panalangin ni Jesus, ipinakita kung gaano niya kamahal, kung gaano niya pinagkakatiwalaan ang kanyang mga alagad, kahit pa man alam niya na ipagkakanulo siya nito. Ganon din sa atin, pinagkatiwalaan din tayo, may mission din tayo, to make Him known, to make Him to be loved by all. Pero bago natin baguhin ang ibang tao, dapat tayo muna ang magbago. Lalo na tayong palasimba, paladasal, active sa simbahan. Bago natin ma-evangelize ang ibang tao, bago natin ma-convince ang tao magdasal, magsimba, ay tayo muna. Mahalin muna natin siya. Maniwala muna tayo sa Kanya. Kilalanin muna natin siya. At gusto kong banggitin dito ang Eucharistia dahil ang pinakamataas na dasal nating mga Katoliko ay itong ating Eucharistia. Araw-araw tayo dito. Sabi nga, this is the source and summit of our Christian life. Kaya bago natin hikayatin ang mga kapatid na magsimba, tayo muna, isabuhay muna natin ito. At kung kulang pang 1 oras, meron pa tayong abang oras, kung meron pa kang spare moments, pwede tayo manalangin personal. Hindi lang itong communal na prayer natin. Alam niyo po, may isang seminarista na kakilala ko, umalis siya sa seminary. He gives up, not suddenly, but rather slowly. Sa wari ko parang nanlamig siya. Feeling ko parang humina ang kanyang pananampalataya, parang tinamad magbasa at kilalanin si Jesus sa banal na salita. Anong nangyari? May demonyo bang naglaro sa kanya and takes over him? Wala naman po. Nahirapan ba siya sa pag-aaral ng theology and other academic requirements? Hindi rin dahil matalino naman siya. Na-attract ba siya sa ibang bukasyon, gaya ng pag-aasawa? Palagay ko hindi yun ang dahilan no bakit siya lumabas. Ina-analyze ko kung bakit itong seminarista ay lumabas. He made a fatal error of assuming that spending so much time talking about God was an adequate substitute for talking with God. Magkaiba po yung talking about God and talking with God. Nagbibigay siya ng mga talk about God, pero nagkulang siya ng oras kilalanin ang Diyos sa personal na pagkilala. Yes, he's preaching left and right, pero wala naman siyang oras kausapin tunay ang Diyos sa sarili. Ganoon talaga daw, kung hindi tayo naging excited to love Him more than anything else, everything is empty. We are like a noisy gong. Di ba itong sinabi ni St. Paul? If I speak with tongues of men and of angels, but have not loved them, then I have become only a noisy gong or a clanging cymbal. Para lang tayong lata na maingay, walang laman. Kaya ang hamon sa atin, let us be united always with God through prayer, communal and personal na prayer. Kaya sana bago natin baguhin ang ating mundong, maliit na mundo natin, sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating pamilya at mga kakilala, tayo muna.